siguro ang konti dito para marinig. Okay. Para sa kapakanan ng mga nanonood po sa atin ay ating ulitin itong ating intro. So ang ating po topic ay the millennial kingdom of Jesus Christ. Yan po ang ating main subject. And under this, what is the millennium? Based po ito sa Revelation chapter 20 verses 1 to 7. So isa po ngayon ay gaya ng sinabi ko sa mga nakalipas natin pagtitipon, ay magkakaroon tayo ng serie ng pag-aaral tungkol sa the millennial kingdom of Jesus Christ. So sa ating pong pag-aaral, ay atin pong alamin kung anong ibig sabihin ng millennium, ano ba ibig sabihin ng millennial kingdom, ano ba ang kahulugan nito, at sino-sino po ang mga kapasok sa millennial kingdom ni Jesus Christ. At kailan ito mangyayari at saan mangyayari ang paghahari ni Jesus Christ. Saan niya itatayo ang kanyang kingdom? Doon ba sa langit o dito sa lupa? At ano-ano mga magiging kaganapan sa millennial reign ni Jesus Christ? Yun yung pinaka-sentro. Yun ang pinaka-sustansya at gusto nating malaman sa mga magiging kaganapan sa millennial reign ni Jesus Christ o kapag ang Panginoon Kristo ay naghahari na dito sa lupa. So ano magiging mga ganap? Yan. So yan po yung ating mga tatalakayin. So kung ating pong hihimay-himayin ito at hahatiin, pag-aaralan po natin the meaning of the millennium and the millennial kingdom. The praise of the millennium. The inhabitants of the millennium, the events of the millennium. At ang pinaka-tema o theme ng ating pag-aaral ay Jesus Christ shall literally reign upon the earth for 1,000 years according to the Word of God. Sa pag-aaral na ito, tungkol sa usapin ito, marami kasi sa mga tao ang nalilito kapag narinig nila yung salitang millennium. Lubat. So tinatanong nila, ano ba yung millennium? Papares din ba yan ng millennials? May kinalaman ba yan sa mga millennials? Ay, yun ang nasikat millennials Millennium, di na alam ko ano yun. So ano ba yung millennium? Ano ito? Literal ba ito? Kasi may nagtuturo, literal, at meron din nagtuturo. Hindi, simbolika lang yan. Mangyayari ba talaga ito? At kung mangyayari ito, kailan ito magaganap? At bakit ba mahalagang pag-aralan ito? So, yung mga tanong na yan ay ating sasagutin. At ang sagot sa mga tanong na yan ay hindi po natin kukunin sa mga aklat na sinulat ng tao, kundi mismo po sa salita ng Diyos. Umpisa na po natin ang ating po pag-aaral. Sagutin po natin yung unang katanungan, ano bang ibig sabihin ng millennium? Una, yung origin ng salita. Ang salitang millennium ay mula po sa dalawang salitang Latin, mille annum. Kanina, annum siya. Tatawa ako eh. Hindi po, annum. Mille annum. Kaya pasensya na po kayo. Medyo pagi ang uputa. Alright. Mille annum, yan ang tama. Mille, ibig sabihin 1,000. Annum, ibig sabihin year. Kaya sa economy, lalo sa banking system, meron tinatawag na per annum. Ibig sabihin per year. Or annually. Kaya ang millennium ay nangangahulugang 1,000 years. Tungayan natin ang biblical meaning nito. Bagamat, hindi naman matatagpo yung salitang millennium sa English Bible. Pero, yung konsepto nito, yung diwa, ay malinaw na matatagpuan dito sa ating pong teksto na binasa, Revelation chapter 20. From verses 2 to 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times, binanggit yung salitang 1,000 years. Yan, 1,000 years. Now, ito po yung panahon kung kailan
nakagapos si Satan for 1,000 years. Ito rin po yung panahon na naghahari si Kristo for 1,000 years. At ito rin po, mga kapatid, ang panahon na naghahari kasama ni Kristo ang lahat ng kanyang mga tinubos. Ang lahat ng mga banal, ang lahat ng mga mananampalataya ni Jesucristo. Kasama silang maghahari ni Jesus Christ. Hindi ba napakagandang panahon yan? At yan po yung ating hong inaabangan. Amen. Hindi po tayo dapat matakot sa future. Ipinahayag ng salita ng Diyos ang magiging future ng lahat ng kanyang mga tinubos. Ang lahat ng mga na kay Kristo Jesus, hindi humalagim maganda ang future. Pero sa mga wala kay Kristo, malagim. Ang sabi ni Joel, it's dark and gloomy. Lalo pagdating sa 7 years tribulation period, dark and gloomy. Pero sa mga na kay Kristo Jesus, sa mga nasa kanyang kaharian, sa mga nakapasok na sa kanyang kaharian, sa pamagitan ng kapanganakang muli, hindi ho magiging dark and gloomy ang future, kundi their future is very bright as the sun. Kaya hindi po tayo dapat matakot sa ating future. Ang hinaharap ng mundo ay hindi po nasa kamay ng mga politiko. Hindi po nasa kamay ng mga hari. Hindi po nasa kamay ng mga presidente ng mga iba't ibang mga bansa. At hindi rin po nasa kamay ng mga makapangyarihang bansa. Kundi ang hinaharap ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakapalad talaga ng isang taong na kay Jesus Christ. Maganda ang kanyang magiging future. Kaya mga kapatid, yan po yung ating hong hinihintay. Yan po yung ating pinaabangan. Kaya nga po dun sa panalangin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Amen. Thy kingdom come. Yan ang ating pong pinapanalangin. Na naway dumating na ang kaharian ni Jesus Christ. Sapagkat pagka yan ay dumating, nako mga kapatid, ang ating hong magiging kaligayahan ay walang katapusan. Amen. Walang katapusan. Okay? 1,000 years? At hindi lang 1,000 years. So, siyempre, meron pang eternal ages eh. At yun, wala na talagang katapusan po yun. Patuloy na ang Panginoon Kristo ay maghahari. Kaya ang pinakamensahe dyan eh, si Yesu Kristo na bang naghahari sa buhay mo? Kasi bago ka pagharian niya sa millennial kingdom, dapat ngayon pa lang pinaghaharian ka na si Jesus Christ. Amen. Dapat ngayon pa lang si Yesu Kristo na talaga ang iyong hari. Kaya tanong, sino ba talaga hari mo? Ikaw ba ay nagpapasakit sa Kanya? Ikaw ba ay nagpapailalim sa Kanyang gobyerno at kalooban? Pagka dumating ang kaharian ni Kristo dito sa lupa, siya na masusunod. Kung paano siyang nasusunod sa langit, gaya ng sabi ng panalangin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kasi sa heaven, yung kalooban ng Panginoon sa Kristo, wala akong tumututol doon. Nasusunod po yun. Tama? Eh dito sa lupa, maraming kumukontrol. Maraming tumututol eh. Kaya nga ang panalangin, mamiyari nawa ang iyong kalooban. Hindi lang doon sa langit, kundi pati rin dito sa lupa. At kailan mangyayari yan? Pag naghari na si Jesus Christ dito sa lupa. Amen. Pagka ang Panginoon Kristo tumungtong na ang kanyang mga paa dito sa lupa. Masusunod at masusunod na ang kanyang kagustuhan. At delikado po yung mga tututol. Sibak agad yan.
Eh ngayon, marami tumututol, marami kumukontra. Kala nila, makakalusot sila, kala nila, makakataka sila. Sige, pinadadama lang sila ng Panginoon Kristo. Oh. Iniipon lang nila ang pot ng Diyos, pero pagka dumating na si Jesus Christ, lagot sila. Ibubuhos niya ang kanyang galit, todo, sa mga kumakalaban, tumututol, at hindi sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya babala po yan. Naway tayong lahat ay matutong sumunod sa ating Panginoong Yesu Kristo. Pangalawa, itong 1,000 years sa Revelation chapter 20. Una ay makikita po natin dito mga kapatid, the repetition of the 1,000 years. Ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng biblical interpretation po ay ito. Kapag ka malinaw ang kahulugan ng teksto, wag na po itong bigyan ng ibang kahulugan. Sabi nga po sa isa sa mga rules of interpreting the Bible or the Scripture, if the primary sense makes sense, seek no other sense. Kasi baka maging nonsense. Yan. 6 na beses po binanggit ang 1,000 taon. Ang tanong, literal ba yan o simbolikal? Kung nais ng Diyos na sabihin ang ibang bagay, kaya niya namang sabihin yan, di ba? Kaya niya namang sabihin eh. Kung hindi yan literal, symbolical, di sana pinaliwanag po yan ng Panginoon. Now, makikita natin mga kapatid na yung mga pangyayari kaganapang connected with the 1,000 years sa Revelation chapter 20, makikita po natin ang pagkakasunod-sunod nila eh. Tingnan po, chapter 20, verse 1 to 3, Satan is bound. Ginapos po si Satanas. Verse 1, verse 2, verse 3. Nabasa natin. Pangalawa, sa verses 4 hanggang 6, saints reign with Christ. At sa verse 7, Satan is released. Pinakawalan si Satan after 8,000 years. So, Satan is bound, verses 1 to 3. The saints reign with Christ, in verses 4 to 6. And Satan is released in verse 7. Now, mapapansin po natin na ang mga pangyayaring ito ay inilarawan bilang totoong mga kaganapan. Hindi yan simbolikal. Kasi, kung titingnan natin ang normal reading of Scripture, literal si Satan. Di ba? Binanggit Satan eh. Symbolical ba si Satan dito? Literal yun eh. May nabanggit na angel. Ano yun? Literal, symbolical. Siyempre literal. Nabanggit yung abyss. Ano abyss? Bottomless pit. Di ba abyss yun? Oh. Binanggit din yung mga luklukan o thrones. At binanggit yung resurrection. Kaya bakit magiging symbolic yan? You see? Yun po ibig natin sabihin. Paano nangyaring symbolic lahat yan? Tapos ang interpretation, 1,000 years, symbolical. Literal yun eh. So mga tweet, yung 1,000 years, ituring natin literal. Nakuha nyo? Amen. Yan po ang ibig natin sabihin. Kaya po, ang Diyos ay hindi po Diyos ng kaguluhan. Siya po ay Diyos ng katotohanan. Mahalaga matutunan ng mga mananampalataya na magtiwala sa malinaw na kahulugan ng kasulatan. Pangatlo, tingnan po natin ang iba't ibang mga pananaw o paniniwala pagdating sa usaping millennium. Tatlo po yan. Una, yung tinatawag na premillennialism. Pangalawa, yung tinatawag na amillennialism. At pangatlo, yung tinatawag na postmillennialism. Unahin natin yung premillennialism. Pre. Ibig sabihin ng pre, before. Before 1,000 years. So, naniniwala na si Kristo ay babalik bago ang millennium. Sa mga proponents o advocates o believers ng premillennialism, naniniwala sila na bago maganap ang 1,000 taong paghahari ni Kristo, babalik siya. Dadating siya. So, yung tinatawag na second coming.
Kaya makikita natin sa order ng premillennialism ay ito po. Second coming, then millennium, then final judgment, and then the eternal ages or the eternal state. Pangalawa, amillennialism. Ang salitang a, ibig sabihin no. No millennium. Yan. Yan ang meaning ng amillennialism. Hindi po sila naniniwala sa literal na 1,000 reign ni Jesus Christ. Hindi sila naniniwala sa 1,000 taong kaharian. Symbolical lamang daw yan. Para sa kanila, ang millennium ay simbolo lamang ng kasalukuyang panahon ng church age. Ito na raw po yung millennium, panahon ng iglesia. Pangatlo, post-millennialism. Ang salitang post, ibig sabihin ay after. After millennium. So, naniniwala na ang mundo ay unti-unting magiging mas mabuti sa pamagitan ng impluensya ng Ebanghelyo. Pagkatapos ng mahabang panahon ng spiritual prosperity, ay saka darating si Jesus Christ. So, sa mga naniniwala sa post-millennialism, naniniwala sila na ang mundong ito ay bubuti. Dahil daw po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Giginhawa ang mundo ito. For 1,000 years, tapos darating si Jesus Christ. So nakita natin, no, mayroong iba't ibang mga pananaw. Now, hindi ho lahat ng tapat na Kristiyano ay magkakapareho ng pananaw sa eschatology. Pero dapat po tayo maging matatag sa ating pong paniniwala. Ngayon pa man, manatiling mahinahon at may pag-ibig sa pakikitungo doon po sa mga tumututol sa ating pong paniniwala. Ngayon, tingnan natin itong mga different views of the millennium. O ang bakit ba tayo, by the way, ano ba ang pinaniniwala natin dito sa tatlo? Premillennialism, amillennialism, o post-millennialism? Para sa lahat ng kaalaman, ha? Ako po, ang aking paniniwala ay premillennialism. At yan po ituturo ko sa inyo. At bahala na kayo kung paniniwalaan niya o hindi. Kasi meron po naniniwala sa amillennialism. Hindi sila naniniwala sa literal reign of Jesus Christ. Symbolical lang daw yan, spiritual. Nagahari na raw si Kristo sa buhay ng mga nasa Kanya. At meron naman na naniniwala, pagkatapos ng 1,000 years na prosperity and peace sa mundo ito, makadarating si Jesus Christ. Ang problema lang dyan, talaga bang may peace and prosperity? Talaga bang bago dumating si Jesus Christ, magkakaroon ng peace and prosperity sa mundo ito? Mukhang hindi yata. Bakit? Kung observant ka, makikita mo ang mundo, pasama na pasama. Hindi pabuti ng pabuti. Tama? Amen. Perilous times na nga shall come. At matagal na hong dumating yan. Ang sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Perilous times shall come. Basahin po natin mga kapatid. 2 Timothy chapter 3 verse 1. This know also that in the last days, yung last days niya, nagsimula ho yan sa panahon pa ng mga apostol. Yung haba na, no? Mahigit 2,000 taon na. Itong ating panahon. Sa last days, perilous time shall come. Shall come pa lang, ha? Ngayon. Last of the last. Yan. Kaya nga tinatawag natin, ito yung last of the last days. Mapanganib. Bakit nasabi ni Paul na mapanganib? Ayan, for men shall be lovers of their own self. Kaya selfie ng selfie. Kasi lovers of themselves. Covetous. Boasters. Proud. Mayayabang.
Nagkatitigan lang. Patay yung isa. Nagkatitigan lang ho yun sa jeep. Patay. Saksakan na sila, barilan na sila. Blasphemers, disobedient to parents. Di ba? Noon, ang mga anak ang sumusunod sa mga magulang. Ngayon, ang mga magulang na ang sumusunod sa mga anak. Unthankful, unholy, walang natural affection, lalaki sa lalaki, nagkakatalo, babae sa babae, nagkakatalo. Wala nang natural affection. Yung affection ng lalaki na dapat sa babae, ayun, nasa lalaki na. At yung affection naman ng babae na dapat sa lalaki, pupunta na rin sa kapwa niya babae. Okay? Wala nang natural affection sa mag-asawa. Wala na rin natural affection sa mag-ama at ganun din sa mag-ina. Wala na eh. Sama na nga ng mga balita ngayon eh. Mag-ama, naging magkasintahan. Naging magkalaguyo. Wala nang natural affection. Truce breakers. Hindi marunong sumunod sa pangako. Binabaliwala ng marriage contract. Yeah. Divorce. False accusers, incontinent, fierce. Yeah, mababagsik. Mga tao na yung mababagsik. Despisers of those that are good. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure. Pleasures more than lovers of God. Having a form of godliness but denying the power of it, from such turn, yan ang mga perilous times. Talaga yan, nakikita na ho natin yan. Right before our very eyes. Na itong mga binanggit ng Apostol Pablo ay nagaganap. At hindi lang basta nagaganap, talamak na nagaganap. Kaya, saan nga ipupulutin yung post-millennialism? Pabuti raw ng pabuti. Tapos, sabi pa ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 24, there will be lawlessness, and the love of many shall be waxed cold. Ang pag-ibig ng karamihan ay manlalamig. So magkakaroon ng lawlessness. Ibig sabihin, wala nang pagkilala, wala nang paggalang, at wala nang pagsunod sa batas. Maging batas ng Diyos, maging batas ng tao. Kanya-kanya na. Ang tawag dyan ay anarkiya. Kanya-kanya na sila ng mga gagawin. So nasaan yung sinasabing bubuti ng bubuti? Mali. Hindi mo totoo yan. Bubuti ang mundo pag dumating si Jesus Christ. Amen. Pag siya na ang naghari, bubuti ang buong mundo. Sapagat ang maghahari ay mabuti. Hanggat ang mga naghahari at namiminuno ngayon ay puro mga masasama, hindi bubuti ang mundo. Pati na yung mga pinaghaharian, pati na yung mga nasasakupan, hindi rin po mabubuti. Kaya paano bubuti ito? Puro kasamaan ang mangyayari dito. Hindi totoo yung post-millennialism. Hindi rin totoo yung amillennialism. Simbolika lang yan. Wala namang patunay na simboliko yan. Kaya premillennialism. Yan. Yun tayo. Na bakit tayo naniniwala sa premillennialism? Number 1, because it follows the natural reading of Revelation chapters 19 and 20. Makikita po niya sa Revelation 19, bumalik si Jesus Christ. Obserbahan niyo po. Punta tayo Revelation chapter 19. Bumaba si Jesus Christ, kasama ang kanyang bride, kasama ang lahat ng mga hukbo sa langit. Ibig sabihin, mga banal, mga tinubos, at mga anghel. Full force. Bababa sila. Chapter 19 po yan. Tapos sa Revelation chapter 20, nagsimula ang millennium. You see? Na kung literal, yung pagbaba ni Jesus Christ at ng kanyang mga hukbo, edi literal din po yung paghahari niya dito. Tama? Amen. Paano naging symbolical? You see? So ito po yung natural na pagkakasunod-sunod ng teksto. Pangalawa, because it takes the 1,000 years literally.
Again, 6 na beses binanggit ang 1,000 years. Wala po tayong sapat na dahilan para gawin itong symbolic. It must be literal. It must be literal reign of Jesus Christ. Pangatlong dahilan kung bakit tayo niniwala na premillennialism, because it best explains the Old Testament prophecies. Marami po sa propesya tungkol sa paghahari ng Mesaya. Napakarami po niyan. Tingnan po natin ilan sa mga halimbawa. In Psalm 2, verse 6. Now, ang Psalm, karamihan po dyan ay Messianic. Meron po tinatawag na Messianic Psalms. Ano po yun? Tungkol sa Mesaya. Tungkol sa gagawin ng Mesaya. Tungkol sa magiging kaganapan sa panahon ng Mesaya. At yan po yung tungkol sa paghahari ng Mesaya at pagbabalik ng Mesaya. In Psalm 2, verse 6, sabi po dito, Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. Ayan, sino yan? Walang iba kundi the Son of God. At holy hill of Zion, saan po yan? Jerusalem. I have set my king upon my holy hill of Zion. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. And if you continue reading those verses, diyan po magpapakita na si Jesus Christ ay king at siya'y maghahari. Kaya nga in verse 11, Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Verse 12, Kiss the Son. Makipagpayapa na sa Son. Reconcile yourself with the Son. Kiss Him. Acknowledge Him. Obey Him. Submit to Him. Kiss the Son. Otherwise, He will be angry with you. And you will perish. And ye perish from the way. When His wrath is kindled but a little. Blessed are all they who put their trust in Him. Again, next in Psalm 72. Please. Psalm 72, verse 8. O Psalm 72, 8. 72, 8. He shall have dominion. Take note of that. Dominion. Or He shall reign. He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth. Verse 9. They that dwell in the wilderness shall bow before Him. Every shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. And His enemies shall lick the dust. Didila nila ang lupa. Didila nila ang alikabok. Lahat ng mga kaaway ni Kristo, lahat ng ayaw pong makinig sa Kanya, sumunod sa Kanya, luluhod sa Kanya, mapapahiya sila. Verse 10, The kings of Tarshish and of their isles shall bring presents. The kings of Sheba and Seba shall offer gifts. Verse 11, yeah, all kings, all presidents, all leaders of the world shall fall down before Him. All nations shall serve Him. Amen? Amen. So be it. So be it. Next in Isaiah chapter 11. Isaiah chapter 11. In verse number 4. Isaiah chapter 11 verse 4. But with righteousness shall He judge the poor, referring to the Messiah, the Son of God, Jesus Christ. He shall judge with righteousness. He shall judge the poor and reprove with equity for the meek of the earth. And He shall smite the earth with the rod of His mouth, and with the breath of His lips shall He slay the wicked. Next in Jeremiah chapter 23 verse 5. Jeremiah 23 verse 5. Marami po ito, yung mga talata, pero ilan lang po ito. Sa napakarami mga talata na ating pong binabasa at babasahin.
23 verse 5, Behold, the days come, said the Lord, that I will raise unto David a righteous branch. Sino yung righteous branch? Jesus Christ. And a king shall reign and prosper, and shall execute. Ito yung gusto ko eh. He shall execute, sa aking Bible transliteration, He shall execute justice and righteousness. Ngayon, justice. Sa panahon ni Jesus Christ, talagang justice. Ngayon, wala tayong magagawa. Justice. Mahila, pamustisya. Wala tayong mapapala sa gobyerno ito. Wala tayong mapapala sa gobyerno ng mga tao. Pero pagdating ng ating hari, hindi tayo magtitiis. Justice shall be served. Amen. Righteousness shall rule this world. Righteousness shall rule this earth. Because the one who will rule this earth is a righteous God and a righteous King. And shall execute justice and righteousness in the earth. Ngayon, puro unrighteousness. Puro mga unrighteous eh. Mga namumuno. Mula sa Pangulo, Vice, pati sa mga senators, congressmen, puro mga unrighteous. Kasi yung mga batas nila eh, puro unrighteous. Selective justice. Usong-usong ngayon yan. Selective justice. Yan ang mga narinig nyo ngayon. Sa social media, sa mga pampublikong liwagan, doon nagrarally. Justisya ang hinahanap, katarungan. Wala po. Laki makukuha dyan. Hanggat ang mga namiminunoy, mga liko, mga ungodly, unrighteous, huwag na mo tayo masa. Huwag na. Kasi pag inasama mo baka mapamura ka pa eh. Kalit na hindi ka marunong magmura. Baka magmura ka. Huwag yun, masama mo. Hintay na lang natin ang kaya ng ating Panginoon. Yan po yung pinaka-lesson mo dito mga kapatid. O isa sa pinaka-aral na makukuha natin. Wala na mundong ito, wala na. Ito, sabihin ko sa inyo mga kapatid, itong sanlibutan, hinug na ho ito para sa judgment ng Diyos. Malapit na ho, hahatulan na ng Diyos itong mundong ito. Sobra lang sama. Wala ho, ang ating mundo po, ating panahon, walang pinagkaiba sa panahon ni Noah. Ano po nakita ng Panginoon? Kung tinignan niya ang mundo ito, itong sanlibutan, sa panahon ni Noah, corrupt. Corrupt. Basahin po natin, Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Tingnan po dito. Sa hinug na, tandaan niyo po yan, hinug na mundo ito para sa judgment ng Diyos. Genesis chapter 6. Dito po sa 11, sabi ko dito, the earth also was corrupt. Okay? O, may pinakaiba ba? Sa ating kasalukuyang panahon? Wala. Mukhang bibig na nga natin yan eh. Ang mga Pilipino, corrupt. Eh, mga mata natin, puro kumukurap-kurap na rin eh. Wala na. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Kita nyo? And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. Ngayon, yung extent ng corruption, saan umabot? Sa gobyerno lang? Hindi ho, pati sa mga simbahan. Lalo na sa mga simbahan, corrupt na. Yung mga tinuturo, corruption. Yung doktrina, corrupted. Yung gospel, corrupted. Yung mga nagtuturo, corrupted. Puro lang ganito, tinuturo. Baga tayo, nagturo ng tithing. Hindi naman palagi. Kaya, puro ganito, puro tithing eh. Puro giving. Tinuturo. Corrupt. Kung sino pa yung mga pastor na yun na dapat silang leader ng kabanalan, sila pa leader ng mga kabalbalan. Hindi ng kabanalan. Corruption everywhere. Siyempre, pati pamilya corrupt.
Tatlo lang naman yung institusyon na yun, di ba? Pamilya, gobyerno, iglesia. Lahat yan corrupted. Saan ba nagsisimula corruption? Sa tahanan. Pag ang tahanan corrupt, paglabas ng mga miyembro ng tahanan, ikukurap din nila ang iba pang mga institusyon. Hindi? Hindi nagsisimula. Ano ba yung kasabihan ano? Starts at home. Lagyan mo kasabihan eh. Limuta ko na yun. Lagi nagsisimula sa home. Di ba? Mag-asawa, kurap. Hinihiwalayan. Parental negligence, laganap. May mga eskwela, nagre-reklamo nga. Ba't daw mga teacher at sinisisi pagka nagka-problema sa mga estudyante? Ba't mga teacher at sisisihin? Sisihin nila yung mga nagpalaki doon sa mga batang yun. Sino ba yun? Hindi mga magulang. Pagka ang anak mo nakapatay, ginawang firing range yung mga kaklase niya. Sino may kasalanan doon? Teacher? Yung magulang. Ba't na pinalaking anak nila ganun? Di na subaybayan. Parental negligence yan. Napabayaan. Hindi naturuan. See? Kasi nga sa tahanan, hindi welcome ang Biblia. Yung mga bata hindi natuturo ng salita ng Diyos. Kaya ganyan. Walang sinusunod, anarkiya ang nangyayari. Pagdating sa gobyerno, hindi rin welcome ang Biblia. Sino yung mga namiminuno sa atin? Nagbabasa ba ng Biblia yung mga yan? Mga senators natin, mga congressmen, mga mayor, hindi man babasa ng Biblia, hindi naman honor ang Biblia. Kaya anong prinsipyo ang pahiranin nila sa gobyerno? Hindi prinsipyo laban sa Diyos, prinsipyo laban sa Biblia. Kita nyo? Wow. Ngayon, sa church, inaasahan natin, dapat tatama, di ba? Kasi may Bible. Wala din eh. Ay tinuturo din, mali, wala sa Bible. Pag itinama mo, magagalit pa. Puro unsound doctrine ay tinuturo. Puro taliwas, kontra sa truth ay tinuturo. Kaya ang buhay, tururot. Wala na sa truth, wala na sa kabanalan. Kasi mali na rin tinuturo eh. Kasi yung pinuno, pasimuno, ng kawalang yan. Puro pagpapayaman ng inatupag, immoral. Kita mo. Lahat ng mga magaganda, may relasyon siya. Lahat ng mga magagandang miyembro. Hindi ba yan ang reality? Corruption. Wala ka makakita ang good example. So corruption everywhere. Ngayon, nung nakita ng Panginoon na ang earth ay corrupt, ano ginawa ng Diyos? Ano ginawa ng Diyos? Nilipol niya. Ngayon, sa ating panahon, kumbinsido kayo, corrupted na tayo, mas malala pa kaysa kay sa panahon Noah. So, anong gagawin ng Diyos? Pagpapalain niya tayo? Come on. Susumpain niya na ang mundong to. Ibabagsak niya na, galit niya. Kaya nang ibig kong sabihin, kaya nang dahilan ba't sinabi ko na hinug na po ang mundo ito sa wrath and judgment ng Diyos. Tumanda na tayo mga kapatid. Sukdulan na po galit ng Diyos. Punong-puno na. Punong-puno na. Punong-puno na ho ang Diyos. Galit na ang Diyos. Okay? Kaya pagbalik ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo, ibubuhos na talaga niyang galit eh. Hahatulan niya. Dinipulin niya lahat ng mga masasama, lahat ng mga hindi sumampalataya sa Kanya, lahat ng ayaw sumunod sa Kanya. At kahit isa sa kanila,
ay hindi ho makakapasok sa kaharian kanyang itatayo. Ang papasok lang mo doon ay mga sumusunod sa kanya. See? Kaya ngayon pa lang, pag-aralan mo ng sumunod sa Diyos, ngayon pa lang, pag-aralan mo ng sumunod sa Jesus Christ. Maging mapagpasakot ka sa kanya, sapagkat siya yung hari. So itong prophecy ito, dagdag pa natin mga kapatid dito sa Zechariah chapter 14 verse 9. Zechariah chapter 14 verse 9. At 16, 17, basahin din natin. Alright, Zechariah chapter 14 sa verse 9. And the Lord shall be king over all the earth. Narinig niyan? Nabasa niyan? Saan siya magiging king? Hindi lang siya king sa heaven, ha? King din siya dito sa earth. Kung ngayon, hindi siya sinusunod, kung ngayon siya ay sinusuway, hindi na maaari yan pagdating niya. Pagka siya nang naging king over all the earth. Kaya lagot yung mga hindi susunod. Wala silang kalalagyan. Wala silang lugar. Ang kalalagyan niya doon sa outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Outer darkness. In that day shall there be one Lord, and His name one. Tanong tayo sa verse 16. And it shall come to pass that everyone that is left of all the nations, lahat ng mga bansa, hindi lang yan Israel, which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King. Diyan binasa yung awiting, O worship the King, all glory above, and gratefully sing His wonderful love. See? O worship the King, all nations na makakapasok sa millennial kingdom of Jesus Christ shall worship the King, the Lord of hosts, and to keep the feast of tabernacles. Yung hindi sasamba, may kalalagyan. Verse 17. And it shall be that whoever will not come up of all the families, take note, families. So sa time na yan, may mga pamilya pa. Families of the earth unto Jerusalem, sentro ng pagsamba. Jerusalem. To worship the King, ano gagawin ng Panginoon? The Lord of hosts, even upon them shall be no rain. Hindi pa ulamig. Lagot sila. Magkakaroon ng famine. Magkakaroon ng tagtuyot. Hindi sila makakain. Parusa ng Panginoon. You see, justice shall be served. Sa mga hindi susuway sa King, mabilis ang proseso at aksyon ng justice. Hindi na i-delay. Wala na yung justice delayed, justice denied. Wala na yan. Hindi yan uugra pag si Jesus Christ na naging hari. Mabilis ang justice. Mabilis ang pagpaparusa at igagawad ng gobyerno ng ating Panginoon Kristo. So sa time niya mga kapatid, babalik ta rin lang ang sitwasyon. Ngayon, ang umiiral ay justices, ang righteousness, ang godliness, wickedness, evil. Yan ang nangingibago. Pag si Jesus Christ na ang naging presidente o hari ng mundo ito, babalik ta rin. Ang iiral na justice, righteousness, goodness, prosperity, peace. Babalik ka rin yun. Kaya yun po yung ating hinihintay, yung gobyerno ng ating Panginoon Kristo. Tanda natin, sabi ho ng ating binasa, they shall reign with Him. They shall reign with Him. How many years? Wow! Wow! 1,000 years. Puro peace. Righteousness. Equity. Justice.
Yan po yung gobyerno inaasahan natin. Huwag na natin asahan niya sa mga politiko. Magdidismaya lang tayo. Namisa, yung napag-usapan ng politika eh. Salit na hindi ako makapagmura eh. Baka ako makapagmura eh. Huwag mo hindi naman ako nagbumura. Hindi ko magaling magmura. Paminsan-minsan lang. Pero nakakakulok ng dugo. Pag yan ang iintindihin mo, ay hanggat maaari, iiwasan mo yun. Kasi pag ako nagsalita, wala ko kayo marinig na anumang mabuti sa ating gobyerno. Ako naman sa sarili ko, gusto ko maging honest sa aking judgment. Pag talagang may nakita naman akong magandang performance sa ating gobyerno sasaluduhan ko yun. Pupurihin ko yun. Kaya kaso wala eh. Wala. Nakakadismaya. Nakakainis. Pinapahirapan ka ng ating gobyerno. Yung anak ko nga, nag-apply eh. Ang dami requirement. Apply ng trabaho. Dati alam ko lang, NBI clearance, police clearance. Nakalain mo, meron pang court clearance. Sa korte, kuha ka ng certificate na nagpapatunay na wala kang kaso. Regional trial court, pupunta ka pa doon. Ang bihira. Talaga bang ganun nakasama ang mundo ngayon? Hindi sapat yung police clearance. Hindi sapat yung NBI clearance. Kailangan may court clearance ka pa. Ano pa kaya dadagdag na susunod? Pero wala nang tiwala. Pero sila naman, ang numero unong mga gumagawa ng kalokohan sa gobyerno. Tama! Ba't hindi sila kumukuha ng court clearance? Susunod yan, chest clearance. Tapos yung yung moral character, hingi ka pa sa school. Ano pa? So, ano pinakikita? Patunay lang talaga yan na ang mundo ngayon, ang mga tao, ang sasama na. Hindi na mapagkakasiwala, puro clearance. Kita mo yan. Pero silang mga humihingi ng requirements, wala. Namamayagpag sa pangungurakot. Yan naman, nagsisimula naman ako makapagsalita na nga. Sabi ko, ayoko ng pag-usapan yan eh. Hintayin ko na lang yung gobyerno ng ating Panginoon. Masira lang ang aking spirito, masira lang ang aking mood, ma-stress lang ako, baka ako'y magkasakit pa. Pangapat, bakit tayo niniwala sa premillennialism? Because it magnifies Christ. Ang layunin ng millennium ay hindi lamang sagutin ang ating curiosity tungkol sa future. Ang layunin nito ay ipakita ang kalwalatian ng hari, si Jesus Christ. Ang unang Adan ay nabigo. Ang mga hari ng Israel ay nabigo. Ang mga bansa ay nabigo. Ngunit si Yesu Kristo ay maghahari ng may ganap na katwiran at kailanman hindi mo siya mabibigo. Ang ating pag-asa hindi po nasa pagunlad ng mundo. Wala ko dyan. Kapagkat kahit kailang mundo ito hindi nauunlad, hanggat ang mga namiminuno ay mga ungodly, unrighteous, wicked, evil. Hindi rin po ang sistema ng tao ang solusyon sa lahat ng problema ng ating lipunan. Ang ating pong pag-asa ay nasa pagbabalik ng ating hari. Diyan po kayo tumingin mga kapatid. Huwag na ho dito. May stress lang kayo. Baka na tayo magka-cancer ho. Atakihin pa sa puso. Doon na lang natin ituon ang ating mga mata sa ating hari at sa kanyang pagbabalik. So bakit tayo niwala sa premillennialism? Because it follows the natural reading of Revelation 19 and 20. Because it takes the 1,000 years literally. Because it best explains the Old Testament prophecies. At lahat ng mga prophecies niya na ating nabasa, hindi pa yan na-fulfilled. Kailan ma-fulfilled?
pagdating dito. Kaya hindi ho yan symbolikal, literal yan. Okay? At panghuli, because it magnifies Christ. Ang millennium ay hindi po isang kathang-isip. Hindi po ito bunga ng imahinasyon ng tao. Ito po ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos para sa kasaysayan. Darating ang araw na babalik si Jesus Christ, matatalo ang lahat ng kanyang mga kaaway, makukulong si Satanas. Salamat naman. Ang pinakamasamang nilalang, ang pinakademonyo na laging sinisisi. Diba? Demonyo kasi. Nakapatay. Yung demonyo kasi sinudyukan ako Lahat ng sisi kay Satanas Huwag kayo mag-alala mga kapatid. Makukulong sa Satanas at maghahari po ang hari ng mga hari. Yung ama ng lahat ng kasama at kasinungalingan, makukulong. Kaya lahat ng mga followers niya, yari. Yari sa Panginoon pagdating niya. Okay? Kaya ang tanong ay hindi lamang po, naniniwala ka ba sa millennium? Ang mas mahalagang tanong ay, handa ka na ba sa pagdating ng hari? At itong hari si Jesus Christ, hindi si Daking. Baka si Daking ay inaabangan mo Yung tunay na king, si Jesus Christ. Sapagkat ang hari na darating para maghari, ay siya ring hari na ngayon ay nagdadala ng kaligtasan. Ngayon pa lang, samantalayin mo na yung kaligtasan na dala ng hari. Gayahin mo yung magnanakaw na nakasama ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Kinilala niya yung kasama niyang nasa gitna na napako sa krus ng hari. At doon siya umasa. Dahil siya. Alam niya wala na siyang pag-asa, pero nakakita siya ng pag-asa sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kahit si Jesus Christ, nung time na yan ay dying din. Pero nakakita yung magnanakaw ng pag-asa sa isang taong dying din. Naniwala siya na si Jesus Christ ay may kaharian. Sapagkat ang sabi niya, Panginoon, tinawag niya si Jesus Christ na Panginoon. Kinilala niya pagka-Panginoon, Yesu Cristo. Kahit karamihan sa mga tao doon, hindi sa kinilala. Na siya ay impostor. Na siya ay may demonyo. Na siya ay mapagkunwari, impostor, hindi tunay na Misaya. Pero yung magnanakaw na yun, nakakita siya ng pag-asa kay Jesus Christ. Sapagkat ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kinilala niya si Jesus Christ na hari, sapagkat kinilala niya na si Jesus Christ ay may kaharian. Dying yun. Saan ka ba naman nakakita na dying ka na, tapos nakakita ka ng hope sa isang tao rin dying? Paano nangyari yun? Kaya nga yung isa sabi niya, kung ikaw nga Kristo, ligtas mo ang sarili mo, pati na kami, sabi mo. Duda pa Wala siya nakitang hope kay Jesus Christ. Dying na rin si Jesus. Pero yung isa, hindi. May nakita siyang hope. Sinong palatayaan? Napakaganda naman ng mga pananalitang napakinggan niya sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sabi niya, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ngayon din. Tingnan kaya, yung magnanakaw na yun na dying na, nung namatay, o bago mamatay, meron siyang katiyakan ng pag-asa. Namatay ba siya na may hope? Namatay ba siya na may peace? Namatay ba siya na mayroong kagalakan at kaligayahan? Siyempre naman, dahil sa binisiwang mga salita
ng kanyang Panginoon at Hari. Pinaniwala niya. Ikaw kaya, pag sumapit ng araw ng iyong kamatayan, mamamatay ka ba na may peace, na may hope, na may joy? Sapagkat alam mo na if you will die, you will be with your Lord and King, Jesus Christ. Is Jesus Christ your Savior? Is He your Lord? Is He your King? Do you fully trust in Him? Have you turned away from your sins? Have you repented of your sins and asked His forgiveness? Do it now. Habang may panahon pa. Don't delay. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Naubos na panahon eh. Pag ito ay nabutan ng araw ng paghukom ng Diyos dito sa lupa, papalit na ng papalit ang iyong tsansa o pagkakataon. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Kilalanin mo sa Jesucristo na hari. Sapagkat siya ang hari. Hindi siya gawin mong hari. Dati na siyang hari eh. Ayaw mo lang. Kaya mali yung sasabihin, tanggapin mo si Kristo. Gawin mo siyang hari ng iyong buhay. Ano gagawin mong hari? Dati na siyang hari. Ba't gagawin mong hari? Ikaw gagawa sa kanya na maging hari. Dati ng hari yan eh. Ayaw mo lang kilalanin pagka-hari na. Pasakot ka sa kanya. Repent of your sins. Come to Jesus Christ. Believe in Him. Ito tanong, kilala mo ba ang hari ng millennium? Yan ang mahalagang tanong. May kaugnayan ka na ba sa hari ng millennium? Lumipat tayo sa Kanya sa pananampalataya habang may panahon pa. Sapagkat for yet a little while, and He that shall come will come, and will not tarry. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating, at hindi maaantala. Hebreo Kapitulo 10, talatang 37. May God bless the message sa ating mga puso, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, purihin kayo, luwalating, sambahin at parangalan. Ang pinakamataas na pagsamba, parangal, papuri, at pasasalamat ay sumainyo. Matapos po namin mapakinggan, matunghayan ang iyong mga salita, niluluwalhati namin kayo. Ganun din po ang aming hari, ang aming tinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Na walang iba kundi si Jesucristo. Salamat sa mensahe. Salamat sa kapaliwanagan at kapahayagan ng katotohanan. Salamat sa paalaala po ninyo. Napagandaan namin ang pagbabalik ng aming hari at Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pag-asa, Panginoong Diyos. Bagamat dito sa lupa, wala na ho kami makikitang pag-unlad, pagbabago at pag-asa. Salamat, may darating na tunay na pagbabago at pag-asa. At yan ang pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Upang kami po ay pagharian niya sa aming buhay. Nagpapasalamat kami na ngayon sa aming buhay, sa Jesucristo na ang naghahari. Salamat sa kaliwanagan. Salamat sa kaligtasan ipinagkaloob sa aming Panginoon. Salamat ang aming Panginoon Jesus, ang aming Hari. Turuan niyo kami lagi na huwag kaming susuway sa aming Hari. Lagi kaming susunod sa Kanya sa lahat ng Kanyang ipinag-uutos at sa lahat ng Kanyang kalooban. Dalangin namin na sa aming buhay, ang kalooban palagi ng aming Hari ang masusunod. Hindi po ang sarili naming mga kagustuhan at kalooban.
Turuan niyo po kami palagi na magtiwala sa aming hari, na ang lahat ng kanyang ginagawa sa aming buhay ay para sa aming kapakanan at kabutihan. Bagamat kung minsan marami kami hindi naiintindihan sa mga nangyayari sa aming buhay, Panginoong Diyos, pero alam po namin na ito po ay ayon sa inyong kalooban at kapasyahan at kayo po ay mayroong pong mabuting layunin para sa aming buhay. Purihin kayo, aming Diyos. Purihin kayo. Kahanga-hanga kayo. Ang inyong katalinuhan, ang inyong mga gawa, ang inyong mga kaparaanan ay tunay nga pong kamangha-mangha at kahanga-hanga. Ipinapanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay. Mahabag kayo sa kanila, aming Diyos. Iligtas niyo rin sila. At balang araw, makapiling pa rin namin sila sa kaharian ng aming Panginoon Kristo. Makasama namin sila at magsama-sama kami, Panginoong Diyos, sa paghahari ng aming Panginoong Jesus. Maawa kayo sa kanila, o aming Diyos. Iligtas niyo po sila mula sa kanilang mga kasalanan. Salamat po sa umaga nito. Purihin kayo ngayon at magpakailanman. At patuloy po na pinapanalangin mga kapatid po namin kay Kristo na may mga karamdaman. Maawa kayo sa kanila, Panginoong Diyos. Kami namamanhikan sa inyo ng may pagpapakumbaba at pagmamakaawa. Na kung inyo po ang kalulugdan, bigyan siya ng kagalingan. Gayon pa man ang kalooban niyo siyang mangyari. Sa pamagitan ng mga karamdaman ito, matutunan nila ang aral na itinuturo ninyo sa kanila. Huwag nawa sila magkaroon ng maling kaisipan, maling hatol ng kanilang mga puso. Makuha talaga nila yung mensahe na nais niyo pong ipabatid sa kanila. Pakasakdalin niyo po ang kanilang mga karamdaman. Pakasakdalin niyo po ang kanilang mga kapighatian. Naway ito'y magdulot sa kanila ng kabanalan. At higit pang pagsunod sa inyo, Panginoon Diyos. Mahabag kayo sa kanila. Pagkalog niyo po ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Pinansyal, medikal, at ang iba pa nilang mga temporal na pangangailangan. Pakiingatan niyo po kaming lahat, Panginoong Diyos, gabayan, patnubayan sa aming buhay. Sa mga kamay po ninyo, ay aming tinatagubilin palagi ang aming mga sarili at buhay. Mangyari nawa ang mabuti niyong kalooban. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon, ang tagapagligtas na si Jesucristo na aming Hari, Panginoon, ito po aming dalangin. Amen. Awitin natin ang Doxology. Sambahin natin ang ating dakilang Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Mapo muna. Bigyan natin ang daan ng ating mga announcement. Correction, no?